Ang nakaraan. Pinatumba na nga ni Myung si Sung-sik, bigla namang napaligiran ng aura si Gayon, at may nakita silang scapegoat ritual na ikinagalit ni Myung. Nagalit naman si Gayon sa ginawa ni Myung, napatanong naman ito kung butil ba ito ng bigas at ulo ng manok. Nasermunan naman si Myung dahil dito, at hindi na niya ito masusunog. Nakurious lang naman si Myung, sabi pa niya. Medyo naiinis pa din si Gayon at sinabing sana ay naging mas seryoso pa si Myung. Nang papaalis na ito, ay napansin ni Gayon na lumabas ang dark energy sa nasirang scapegoat ritual. Nangamba naman si Gayon at tinawag niya si Myung, lumipad ito ng pagkabilis at pumunta sa kanya. Bigla naman itong nabasag nang lumingon siya kay Gayon. Napatanong naman si Myung kung bakit siya tinawag nito. Nagtataka naman si Gayon kung bakit nabasag ang dark energy sa kanya. Pagkalabas nila, ay di nila alam kung ano ang kanilang gagawin dahil nawala si Sung-sik. Napagpasyahan ni Myung na gamutin muna ang sugat ni Gayon bago ipagsabi ang nangyari sa ibang mga villagers. Napatanong naman si Myung kung meron pa siyang ibang nakita. Medyo nagiging interesado naman si Myung sa mga nangyayari dito, kaya't madami ang katanungan nito kay Gayon. Habang sila ay nag-uusap, nakatago naman sa may damuhan si Sung-sik. Nangangamba ito baka siya ay parusahan, kaya't napagdesisyunan niyang umalis na lang sa lugar na ito. Sinumbong naman nila ang nangyari sa meeting ng mga villagers, pero ayaw pa din nilang maniwala. Sabi pa nga ng isa na hindi niya ito magagawa dahil may mabuti itong kalooban. Pinakita naman ni Myung ang sugat ni Gayon na ginawa ni Sung-sik, at kung wala siya doon ay posibleng namatay na si Gayon. Natanong naman ito kung nasaan si Sung-sik, at sinabi ni Myung ay nawala ito. Habang ginagamot niya ang sugat ni Gayon, ipinahanap ng pinuno si Sung-sik. Nagagalit naman ang mga tao dahil baka kung anong gawin ng pinuno sa kanya. Todo paliwanag naman ang isa sa mga villagers. Pahabol pa nitong sinabi na pini-frame up lang nila ito. Nang magsasalita na ang pinuno kung ano ang gagawin nila kay Sung-sik, ay sumabat si Gayon na ipapulis na lang nila ito. Habang sinasabi niya ito, ay may naramdaman siyang napakaraming mga mata na tumititig sa kanya, at bigla itong nangatog sa takot. Kaya't nag-iba siya ng isip, at sinabing ang ina ang dapat magdesisyon para sa ikabubuti ng village. Napansin naman ni Myung ang panginginig nito. Habang nagsisigarilyo naman si Myung, ay nakita niya ang pinuno at ang babaeng villager, at tinanong nito kung ano ang gagawin nila kay Sung-sik. Mas paniniwalaan niya ba ang bagong salta? Bakit hindi? Sabi naman ng pinuno sa babae, napaparusahan ito ng ina dahil sa kanyang ginawa. Nagtataas naman ng boses ang babae, at bakit niya hinahayaang mangyari ito? Sinabi pa ng pinuno na ipinagdasal niya ito at iniligtas, pero sinayang lang niya ang oportunidad na bigay ng ina. Kaya't nararapat lang kay Sung-sik na maparusahan ng ina. Sa mga oras na ito ay mukhang nakaalis na ito sa village, sabi pa ng babae. Hindi naman mapapayagan ng ina na makalabas ito dahil paparusahan pa siya. Umalis naman si Myung dahil sa kanyang mga naririnig. Kinagabihan, makikitang todo takbo si Sung-sik. Nagtataka ito dahil umaga pa siya takbo ng takbo, pero bakit nasa kabundukan pa din siya ng village nila? Nang madapa ito, bigla itong nagsalita na sa buong buhay niya ay dito siya nakatira, pero bakit hindi niya pa din makuhang makalabas? Sinabihan din niya ang ina na ginawa naman niya ang lahat mula pagkabata, pero bakit ngayon na matanda na siya at walang silbi ay paparusahan niya ito? Bigla na lang itong napatawa at napasabi na ngayon na iintindihan ko na ang lahat. Nakita naman niya si Myung na naglalakad, at sinabing kung pinadala ba siya ng ina, at magpapatulong itong makabalik dahil meron pa siyang gagawin. Nasabi naman ni Myung na hindi ito mangyayari dahil meron din siyang gagawin, habang hawak niya ang kanyang palakol na gamit niya pang murder. Napangiti na lang si Sung-sik, nababaliw na ata siya. Bigla namang nagsalita si Myung na ang mabuhay muli sa paraiso ay isang luho, kaya't mapupunta muna siya sa impyerno. Nang luminaw na ang kanyang isipan, ang nararamdaman lang niya ay sakit ng katawan, sabi ni Sung-sik habang tumatayo. Bakit niya ito gustong saktan? Meron ba silang alitan? O baka inutusan siya ng bastardong pinuno? Dagdag pa ni Sung-sik. Para kay Myung, sapat na ang nangyari kaninang umaga para gawin ito sa kanya. Baka siya nandito dahil dinala siya ng ina papunta sa kanya. Nauulinigan naman si Myung na puro na lang ina ang kanyang naririnig sa kanila. Pag-isipan mo ito ng mabuti, sa luwag nitong kabundukan ay nakita mo pa ako. Napatawa naman si Myung, ang ibig mo bang sabihin ay tinulungan ako ng ina papunta dito? Ano ang nangyari kaninang umaga? Takot ka na ba ngayon dahil may dala akong palakol?
Napasigaw naman ito at sinabing, hindi niya nga maalala ang nangyari buong umaga. Wala naman ng pakialam si Myong, dahil hindi na siya nag-i-enjoy na makita siyang natatakot. Kaya't pinalakol nito ang kanyang braso. Mas masaya na ba ngayon, sabi ni Myong. Napasigaw naman si Sung-sik dahil sa sakit, at pinapatakbo naman siya nito, para mas lalong nakaka-enjoy. Sa kabilang banda ng bundok, ay nag-uusap ang dalawang inutusan ng pinuno, at biglang narinig nila, ang sigaw ni Sung-sik. At naalerto ang dalawa. Habang tumatakbo naman ito, patuloy pa rin ang katanungan nito, kung ang pinuno ba ang may pakana nito, na panaginipan lang daw niya na pinapatay niya si Sung-sik at walang pakialam dito ang pinuno. Nang paulit-ulit na ang tanong, ay biglang sumugod si Myong, at natamaan naman nito sa likod si Sung-sik. Bigla itong nanghina, at nang akmang sisigaw pa, ay hinawakan niya ang bibig nito. Kukunin ko na uli ang palakol, pwede bang huwag ka na munang maingay, pag mag-ingay ito ay siguradong papatayin siya. Tumango na lang ito, at nagkaintindihan silang dalawa. Pinatid naman niya ito at tinumba, kasabay ang pagbunot ng palakol. Nakaka-touch ka naman at ako ay sinusunod mo. Pinatignan niya ang puno na nasa tabi nila, kung makapunta ito doon ay ligtas na siya. Pinagtatawanan naman ito ni Myong, at siya ay tumayo pa. Nagdasal naman si Sung-sik sa ina, at sinabing iligtas siya sa mga nagdududa sa kanya, at ang uminsulto sa anak nito hanggang sa kamatayan, at parusahan din niya. Pero sabi ni Myong ay hindi na ito makakaabot dahil papatayin na niya ito. Nang akmang papalakulin na niya ito, ay biglang nagdurugo ang mata ni Sung-sik, at biglang napasabi ng, isa kang leon. Hindi naman siya narinig masyado ni Myong, gusto pa sana nitong maglaro, pero ay mayroong ibang mga tao na dumating kaya't napilitan siyang patayin na lang ito. Napatingin naman si Myong sa dalawang lalaki na dumating. Patuloy na naghahanap ang dalawa, at napag-usapan nila si Sung-sik na maganda ang kanyang buhay, at bigla nilang nakita ang katawan nito na nakahandusay. Sumabat naman si Yunsob, na alam niyang mangyayari ito sa kanya nang magdala ito ng kutsilyo at nagwala. Nagalit naman si Sukho, at tinampal siya ng pagkalakas-lakas. Sabi pa nito na respetuhin ang mga namatay, at palaging nakamatsyag ang ina. Tumilapon si Yunsob, at humingi naman agad ito ng paumanhin. Pinatayo naman niya si Yunsob, at nagsimulang magdasal, inutusan niya din itong sumali sa kanya. Nagdasal ang dalawang ito sa harap ng katawan ni Sung-sik. Habang nakatitig si Myong, ay napaisip ito, na pwede naman silang tumawag ng pulis, dahil klaro naman na inatake ito. Kung papalagan niya ang dalawa, ay siguradong malulugi siya, dahil napakalaki ng isa. Nadismaya naman siya sa kanyang sarili, dahil masyado siyang naglaro. Tinawagan naman ni Sukho ang pinuno, na nakita na nila si Sung-sik at parang minorder ito. Sinunod naman nila ang sinabi sa kanila ng pinuno, na sunugin ang bangkay at putulin ang ulo nito, at sabihin sa mga tao, na hindi nila ito nakita. Scene manipulation, mutilating at abandonment of corpse, ay mga krimen. Bakit nila ginagawa ito? Sabi ni Myong nang nakatawa. Nang pauwi na siya, ay nakita nito, na naghihintay sa kanya si Gayon. Tinanong niya ito kung ano ang ginagawa niya dito. Nasabi naman itong pumunta lang siya sa palengke. May maganda bang nangyari ba't nakangiti ka? Masaya lang ako, dahil nakita kita, sabi ni Myong. Nagtatanong si Gayon kung kakaiba ba ang kanyang itsura, habang napapaligiran ng aura, at hindi niya rin nga makuhang tumawag ng pulis. Bigla namang may nakita si Gayon, kaya't naisip nitong umuwi na lang sa kanilang bahay. Sinagot naman siya ni Myong, na hindi naman naging kakaiba ang kanyang itsura, at ang bawat isa ay may iba't ibang pinagdadaanan. Nagpasalamat si Gayon, at dahan-dahan nang lumayo kay Myong. Kinabahan naman ito, at baka namamalikmata lang siya, na nakita niyang si Sung-sik, na nawala pa lang sa village, ay nakadikit sa balikat ni Myong. Nagkrikremate naman na ang dalawa sa gubat, habang tumatawag ito sa pinuno, at napatanong kung kagustuhan ba ito ng ina na mamurder si Sung-sik. Inutusan sila nito na isabuy ang mga abo nito sa taas ng bundok, at ito'y kanilang susundin. Bigla namang napatanong si Yunsob, kung sino ba talaga ang pumatay dito. Naalala naman nito ang bagong saltang lalaki sa village. Malaki ang hinala ni Yunsob na si Myong talaga ang pumatay dito. Nagsalita naman si Sukho, at nasabing wag silang magtatanim ng galit sa kapwa-tao. Sa altar naman ng pinuno, nang matapos itong tumawag sa dalawa, ay naipagdasal niya sa ina kung sino ang gumawa nito kay Sung-sik. Ngunit wala siyang makita dahil nga sa scapegoat ritual na ginawa ni Sung-sik. Naguguluhan pa din ang pinuno kung para kanino ang ritual at sino ang naging sacrifice, at hindi siya makapaniwala na ang ina ang gagawa nito para kay Sung-sik at gawin siyang sacrifice.